Kape tayo guys. May merienda ako kamote. Bili ko ng 2 piraso. Alam nyo kung magkano isa nito? 50, 50 NT. Ang mahal, samantalang pag bibili ka sa palengke, napakamura lang ng kilo nito. Nag day off ako kasi kailangan ko nang gamitin yung mga day off ko. Kailangan kong gamitin yun kasi hindi naman nila babayaran yung pag di ko ginamit. So habang nagmimerienda ako, pag-usapan natin yung paano mag-apply dito sa Taiwan. Okay, 12 years ago na yung huling apply ko sa pag-abroad. Kaya hindi ko na masyadong detalyado yung mga pagbabago sa agency, sa company. Pero isi-share ko pa rin sa inyo yung mga alam ko. Unang-una, yung passport mo kailangan 1 year valid siya. Tapos, humid ID. Humid ID dati wala yan Pero ngayon, kailangan talaga. Basta yun lang muna unahin nyo. Yung passport tsaka yung humid ID. To follow na yung ibang mga documents nyo. Kasi kailangan nyo munang mag-inquire sa agency kung tatanggapin kayo. Pag tinanggap kayo, tsaka nyo kukumpletuhin yung mga papel na yon. Okay. Ang unang gagawin nyo, maghanap kayo ng agency o kung meron kayong alam na agency, ang unang gagawin nyo, check nyo sa POEA yung lisensya ng agency. Kasi may mga expiration yung mga lisensya ng mga agency na yan. So kailangan tingnan nyo sa POEA or check nyo online kung active ba yung lisensya ng isang agency na applyan nyo. So ngayon, pupunta kayo sa agency. Kailangan maaga, madaling araw kung pwede. Kasi mahirap mag-apply. Lalo pag tinanghali ka na, ang daming aplikante. Bago kayo umalis ng probinsya, o kung manggagaling kayo ng probinsya, kumain na kayo ng marami, almusal. Kasi ang pag-apply sa agency, maghapon yan. Minsan hindi ka pa magkakaroon ng pagkakataong mananghalian o magmerienda kasi nga nakapila ka. So i-ready nyo yung katawan nyo, yung sarili nyo para dun sa mga ganong bagay. Kasi pag nag-apply ka dito sa Taiwan, kailangan buo yung loob mo. Hindi pwede yung baka sakali, susubukan ko lang. Hindi pwede yun. Kailangan desidido ka. Desidido ka maghintay ng maghapon, 1 buwan, 2 buwan, 6 na buwan. Kasi darating din yon kung sakaling para sa iyo yun. Uulitin ko guys, ganito yung proseso noon nung ako ang nag-apply. Sinishare ko lang sa inyo yung maranasan ko kung paano mag-apply. Binibigyan ko lang kayo ng idea. Tapos pagdating sa agency, siyempre, ang alam ko sa factory hanggang 35 years old yata. Pero depende pa rin yan sa agency or sa company. Magkakaiba ng ng patakaran yan. Pagdating sa agency, bibigyan ka ng form, pipilapan mo yon, tapos kukunin nila yung height mo, yung weight mo. Katulad nun sa amin sa agency namin, merong height and weight Depende kasi yan sa trabaho mo sa company na applyan mo. Yung merong mga factory dito na yung mga makina nila medyo kailangan ng may height o kailangan ng malinaw ang mata. Basta depende yan. Tapos, pag nagkataon na nagpunta ka ng agency at nandun yung employer, may interview ka. Kung masiselect ka. Kasi nung ako walang interview dito na ako in-interview sa Taiwan. Naalala ko nga nun, luluwas ako ng madaling araw. Aalis ako ng alas 3 ng madaling araw. Sa amin, alas 2. Kasi nga, luluwas pa ako ng Maynila. Tapos, pagdating sa agency, akala mo maaga ka na. Pero pagdating mo doon, sarado pa yung agency. Ang dami nang nakapila, ang dami ng aplikante. Ganun kahirap, guys. Kaya, kailangan buo ang loob mo. Kailangan desidido ka. Tapos, sasabihin nila, bumalik ka sa gantong araw, bumalik ka sa gantong petsa, tatawagan ka na lang namin. Ganun kadalasan ang sinasabi ng mga agency. Pero ang totoo nun, kasi pag nag-hiring ang isang kumpanya, halimbawa kailangan ng 100 katao, ang agency kukuha ng maraming aplikante yan para mamili. So ganun na nga, pipiliin nila yung aplikante kung sino yung gusto ng employer o yung pumasa dun sa standard nila, tsaka kanila tatawagan. Ayun, pag tinawagan ka nila, mag-report ka sa gantong araw, gantong petsa,
kumpletuhin mo yung papel mo, yun, tsaka mo kumpletuhin yung mga school credential mo, yung birth certificate, marriage contract kung married, basta yun, lahat ng papeles na kailangan, yung mga old ID sa high school, kung meron kang ID nung elementary, nung high school, nung college, kailangan yan kasi para mapatunayan na ikaw nga ang nagmamay-ari ng pangalan na gagamitin mong pag-apply dito, kasi iniiwasan nga nila yung change name. Ang natatandaan ko, merong mga exam, merong mga parang IQ test, merong yung magdodrawing ka tapos ipapaliwanag mo, ganun kami noon, ewan ko lang ngayon. Yung pagdodrawing na yon, bawal yung dodrawing ka ng stick lang, yung bilog tapos stick na paa, stick na kamay, kailangan talagang korting tao tapos ipapaliwanag mo yon. Ang alam ko yung test na yon, yung pagdodrawing na yon, para mapatunayan lang nila na wala kang diferensya sa utak, parang ganun. Pag pumasa ka doon, i-schedule na yung medical mo. Pag pumasa ka sa medical, magte-teko na kayo, yung personal appearance. Tapos kung hindi ako nagkakamali, medical, teko, tapos alam ko visa, kasi attend ka ng PIDOS. Tama nga, visa nga ba? Pag naka-attend ka na ng PIDOS, yun, may schedule na yung flight mo nun. So guys, tandaan nyo, pag pumasa kayo, tapos meron ng schedule yung flight nyo, halimbawa alas 12 ng tanghali yung flight nyo, kung manggagaling pa kayo ng probinsya, agahan nyo. Di baling maaga kayo ng 3 oras o 2 oras, kaysa dun sa ma-delay pa yung flight nyo, lalo na pag first time. Tapos huwag nyo kakalimutan yung plane ticket, passport nyo, basta yung lahat ng papeles na binigay ng agency sa inyo. Huwag nyong kakalimutan kahit isang piraso. Hindi kayo makakaalis. Hindi kayo maniniwala sa akin guys, nung nag-a-apply ako ng abroad, 21 years old pa lang ako, binata pa ako, pero hindi ako nakakaalis. Nakaalis ako 32 years old na ako, kaya ang tagal. Kaya huwag kayong magmadali, tiyagaan nyo lang yung pag-a-apply. Pag pumagsa kayo, apply ulit. Ganun lang yun, kung talagang desidido kayo. So yun yung na-experience ko sa pag-apply dito sa Taiwan. I'm sure marami nang nagbago ngayon, na-share ko lang sa inyo kung paano yung proseso noon. Pero at least meron kayong idea kung paano. Nga pala guys, para dun sa meet and greet natin, tutok lang kayo sa mga uploads ko kasi pupunta ako dun sa lugar na kung saan tayo mag-meet and greet. Papakita ko sa inyo eksaktong lugar kung saan tayo magkikita-kita. So abang-abang lang kayo, okay? Ginabi na ako kakadaldal dito. Ang kamote ko lumamig na. Nga pala guys, yung agency ko, MIP Manpower Services, sa Project 8 sa Muñoz. Lilink ko sa baba. Check nyo muna yung lisensya ha. Guys, ito yung kasama ko si Roger. Nung nakaraan kasi yung taon, yung last year lang, yung anak niya namatay. So, tanong natin kung ano yung makukuha at kung ano yung kailangan. Jer, magkano yung nakuha mo dun sa nung namatay yung anak mo? 61. NT yun, di ba? Oo. Ano yung kailangan? Kailangan yan, marriage contract. Marriage contract. Marriage contract ng asawa mo. Tapos, death certificate ng bata. Death certificate. Death certificate, no? Tapos, ipa-authenticate. Authenticate sa? Ipa-authenticate niya sa NSO. Sa NSO? Okay. Tapos yan, authenticate. Papadala dito, di ba? Ipa-file niya doon sa Taiwan Embassy, sa atin. Taiwan Embassy. Ipa-file doon sa Taiwan Embassy. Kasi yung i-translate yun sa check yung mga papeles, yung mga papeles na yun Okay. Pag okay, malaki pabayaran niya doon. Kasi kung may tao maglakan, kasi sa akin nagastos ko doon, nasa 17 1,000 sa peso? Pwede na. Kasi malaki naman pala yung nakukuha. Okay na doon. Kasi kapag kung siya mag-file doon, nasa kabutin nasa 8,000 Pag okay na doon na ipapadala dito. Okay. Salamat. So guys, narinig nyo yung mga kailangan.
nanay at alam ko kung magkaiba ba. Sa kapatid wala, di ba? Wala sa kapatid. Ang meron lang sa Nakasaka nanay. anak, nanay, tsaka tatay, asawa.